Maliwanag po yun. Naging complete ka na, dati kang po incomplete, naging malinis ka na, naging naging ligtas ka na dahil sa pamamagitan ng pagbabautismo mo, at muli kang binuhay dahil sa dahil dati kang patay mula sa iyong kasalanan, at pinatawad na ang lahat ng iyong kasalanan sa pamamagitan ng pagkapako niya sa krus ng lahat ng iyong listahan, o pagkapako niya sa krus ng listahan ng lahat ng iyong pagkakautan. Maliwanag po yun. Yun po yung itinuturo ng banal na kasulatan na nakakalungkot na naiiba ng aral dahil lamang po doon sa mga espekulasyon. Nakita lang po yung salitang ordinances, naisip po nila na ang ordinances na to ay kautusan, naisip nila dahil sa ito'y kautusan, naisip nila na ito ay Ten Commandments, at dahil sa ito ay Ten Commandments, naisip nila na ito ay Law of Moses, at naisip nila ito ay Ten Commandments, at naisip nila dito sa talatang ito na ang pinako sa krus walang iba kundi ang Ten Commandments, which is contrary doon sa konteksto ng talata kanilang binasa. Hindi po yun ang kaisipan ni Apostol Pablo. Hindi rin po yun ang naiintindihan ng sinusulatan. Ang naiintindihan ng sinusulatan ay dahil sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, ay pinatawad sila sa lahat ng kanilang mga kasalanan sapagkat nang ipako ang ating Panginoong Kristo sa krus, ipinako niya ang lahat ng ating mga kasalanan. At ito ay pinagbayaran niya na sa krus. Kaya inawit natin kanina, diba? Jesus paid it all. Wala na po tayong kasalanan sapagkat ipinako na ng ating Panginoong Kristo sa krus. Yung blotted out, wipe out po yun. Yung salita po yung kanina yung binabanggit ni Barclay na bigyan raw ng emphasis yung cellophane. Pag sinabing cellophane, nakita nyo, salitang cellophane, ang nasa isip kaagad ni si Sir Chris, yung buhok niya. Diba? Sa panahon natin, pag nakita ng cellophane, yung buhok kaagad natin nasa isip natin, o sa cellophane natin. Diba? Pero yung salitang cellophane po doon, ang ibig sabihin po doon ay wipe out. At yung salitang cellophane po na ang kawag din sa English word natin, wipe out, ang meaning po nito yung parang yung natapunan ng kopi yung mantel, tapos pupunasan niya, pagkapunas niya yung wala ka nang makikita anumang bakit doon sa tapete. Yung po yung salitang wipe out. Nabibili nga kami yung formula na wipe out pag yung mga scratch ng kotse, pag pinunasan mo, pati scratch wala So, yun ang ibig sabihin nun. Yung kasalanan mo talagang totally binura na ng Diyos. Yung blotting out kung nakalagay po dyan. Binura na po ng Diyos ang lahat ng iyong mga kasalanan. He took it away. At ito ay ipinako niya sa krus. So, napakadali pong unawain Kaya lang ang problema po sa mga bumabasa po ng banal na kasulatan, bago kasi nila basahin, meron na silang sarili ng kaalaman doon sa kanyang isip. At yung kanyang sariling kaalaman sa kanyang isip, yun po yung ina-apply nila doon sa Biblia. Kaya po sila namamali. So, pero kung tayo po ay talagang seryoso, at kung tayo po ay talagang tapat, at gusto nating malaman kung ano talaga sinasabi ng Biblia, gawin natin yung tamang interpretasyon. At sa tamang interpretasyon, by contextual analysis, nakita natin ang tunay na napako sa krus, hindi po ang Ten Commandments, kundi ang napako po sa krus at inalis niya na talaga ay walang iba kundi ang ating mga kasalanan mula doon sa ating lista. So sana malinaw po ito. Dalawa na po yung mga pinag-aralan natin nakaraang linggo, yung sinabi ng chains of the law. Hindi po Ten Commandments po yun. Nakita po natin ito ay priesthood law. At ngayon po nakita na naman nila yung ordinances, naging Ten Commandments na naman yung ordinances. Ito ay
ng ako sa cross, pero hindi po yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. So, kung tayo ay seryoso lang sa pag-aaral ng banal na kasulatan, hindi po tayo malilito. So, sana sa kaunting panahon ng ating mag-aaral,